parang gusto ko for the previous years, parang gusto ko nabimigay ng flashlight, mga ilaw-ilaw na ano, regalo, ganun. Pero, um, uh, inisip ko kasi, originally talaga kasi, tayong mga taga-Sendalite, pag inaral talaga natin yung Word of God, alam natin na ang original na pagkatao natin ay umiilaw. So, siguro parang, ano ba yun, mga previous years, alam ko may pinasa ako kay Mary na message tungkol sa light. Parang Jehovah Ori, the Lord is our light. Pero tungkol yun sa halimbawa, yung katawan natin may tubig, yung cells natin may, ay, hindi, yung katawan natin may tubig, of course. Pero yung tubig na yun, umiilaw siya. Parang ganun. So, ibig sabihin, pag inaral natin yung Word of God, malalaman natin na just as the Lord said that He is the light of the world, at tinutukoy din niya na tayo ay maging light of the world, meaning to say, meron talagang spiritual light, and at the same time, meron din tayong physical light. So, nasanay akong dito. No? So, anyway, ang title nito ay The Messiah's Light or The Messianic Light. And all throughout the scriptures, maraming pertaining tungkol sa liwanag ng Panginoon, title ng Panginoon, names of God na tungkol sa liwanag. Kaya tayo din naging church na liwanag, Send the Light. Paumanhin po sa paumanhin po sa paggamit ko ng Canva. Pinilit kong maggawa niyan. Yun. Hindi ako competitive sa mga gumagawa ng Canva, pero nag-trying hard ako kasi kailangan kong ma-illustrate siya. And so, basahin lang po muna natin sabay-sabay yung key verse at mananalangin po tayo afterwards. Let's read. Seeing it is God who said, light will shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Yeshua, the Messiah. Sorry sa error. Let's pray. Our Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus. We give you praise, Lord God, sa pagkakataon na to, Panginoon, na magpasailalim sa kapangyarihan ng banal mong dugo at banal na spirito at sa patuloy na paghahayag, Panginoon, ng iyong mga salita. I give you praise, Lord God, for SLMI Putatan, Lord God, that you would pour out your spirit upon them. Give them, Lord God, receptive hearts, responsive hearts, Lord God. Give them the mind of Christ. At higit pa, Panginoon, sa what shall be imparted, Lord God, with these words, ay hinihiling namin, Panginoon, ang pangungusap ng banal na Espiritu, Lord God, that you would bring more revelation knowledge and that you would lead them, Lord God, in desiring, Lord God, to be close to the Lord. Dalayan ko, Panginoon, na magdulot, Panginoon, ng mensahe na to na lalo pa naming asamin, Panginoon, na kilalanin ka at patuloy, Panginoon, na alamin, Panginoon, ng iyong mga salita. That we will marvel about the wondrous, Lord God, presentation, Lord God, of your meditation, Lord God, of the knowledge of the Holy One. Father, I am praying for the move of the Holy Ghost, that you would fill our hearts, Lord God, with your glory. At katulad nga, Panginoon, ng sinabi sa iyong mga salita, the whole earth shall be filled with the knowledge of the glory of God as the waters cover the sea. I pray, Lord Jesus, for anointing not just to speak, Lord God, but as well for the whole congregation, Lord God, to receive, Lord God, ang niyanais mo, Panginoon, na matanggap ng bawat isa na pangungusap, and that by means, Lord God, of the impartation of the light of your word, all darkness shall depart in the mighty name of Jesus. And we plead the blood of Jesus Christ in this place, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang ma-magnify, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang may tataas, at kami, Panginoon, ang siyang may ibababa. We pray for your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, and that you would let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable, Lord God, in your sight, O Lord, our strength and our Redeemer, Lord God, and that you would seal our prayers with the blood, Spirit of Christ. In Jesus' name we pray, amen. Bagong taon na ba dito? So, ayan, so, bear with me po, dahil sa panahon na to, ay Happy New Year. Yeah. Okay, so, ito nga po, tungkol dun sa mensahe na to, while actually studying this message,
ah, ano, parang dumaan ako sa prosesong nadudurog yung puso ko sa sa mga nagaganap. Siguro kasi nung mga nakaraan, parang may mga nakausap ako na mga care group. And then parang care group sila dati, long time ago in Bethlehem. Ayan. So, nung care group sila, parang from that time, nag-start silang magbasa ng Bible. And then, parang kinount nila kung nakakailang, from cover to cover, kung nakailan na silang basa. So, from the time, parang may sinasabi sila, may 8 times, may 10 beses, ganyan. Pero sabi ko kasi, nag-start lang ako magbasa ng Bible, yung talagang totoong nagbasa na ako ng Bible, year 2007. So parang start lang ng Send the Light Bible Church Maine. And then, from that time, twice ko siyang nabasa. Pero after that year, 4 times a year kong binabasa yung Bible. And then, kung ika-count simula doon, kasi lost count na rin ako. Pero nung nawala si Mama, parang 3 times a year ko na lang nababasa yung Bible. Ayun, medyo nalungkot pa ako na, pero 3 times ko parang binabasa yung Bible. Pero parang nung nag-total ako, kung sakaling ganun yung computation, siguro nasa 60, parang ganun, 60 plus na basa na ako ng Bible. Hindi ko siya pinagmamalaki, pero ang gusto kong sabihin is that yung attraction of the Word of God, parang kahit ano yung mga naganap sa buhay namin, sa pamilya namin, pero pagdating sa Word of God, yun yung hindi nawala sa akin na parang may natutunan akong bagong English. Ang tawag ay resilient. So yung mga Israelites daw, yung mga Hudyo, resilient daw sila. Ibig sabihin nun, kahit ano pa yung mga tragic na nangyari sa buhay nila, mabilis silang makamove on. So yung parang normal agad sila, parang ganun. Hindi sila aso-aso sa mga ginagawa nilang trabaho o ano yung mga task na naka-assign sa kanila, kundi kahit ano pa yung nangyari sa kanila, tapat pa rin sila sa ginagawa nila. Pero parang may ganun lang din sa akin na pagdating sa Word of God, parang hindi ko kayang i-abandon yun. Na parang pwedeng yung prayer ko minsan, hindi ko alam sasabihin ko sa Panginoon, pero when it comes to the Word of God, tuloy-tuloy talaga yung hinahanap-hanap ko talaga yung salita ng Diyos. And because of that, na ang dating sa akin ng salita ng Diyos is, minsan may mga bagay na naiintindihan talaga ako, tapos pag may mga taong tinatama mo, hindi pa nila masyadong ma-pick up. Pero may part, halimbawa, nowadays, meron akong mga nauunawaan na prophecies na lagi kong ina-address sa mga taong mag-pray tayo na mag-pray habang may time pa tayong mag-pray. Kaya yung sabi sa Bible na, seek ye the Lord while He may be found, call on Him while He is near. Because katulad nung nangyari sa di ba, sa lockdown days, nung na-deprive yung mga church people na pumunta sa church para mag-conduct ng panalangin, mag-conduct ng mga pangangaral ng salita ng Diyos, parang we are not aware of that. Pero sa mga darating na panahon, lalo na sa pagbabalik ni Jesus, alam natin na ito talaga yung pinaka-dapat ingatan natin sa bawat isa na let us make sure na talagang close tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng acquaintance lang. Pag sinabing acquaintance, kakilala mo lang si Jesus. Pero ang usapan dito, labanan to ng closeness sa Panginoon. So if you really want, yung parang talagang mas-secure ka in these last days, ayun ang sekreto. Talagang ibe-best friend mo talaga ang Panginoon. And yung mga prophecy update na in the year 2024, sinasabing, ang in-address ko nga to ng introduction sa main, sabi ko, hindi ko kinikilljoy yung darating na Pasko. Pero meron talagang mga bagay na dapat itangis natin sa panalangin kung gusto nating paghandaan yung darating na taon. Dahil yung sinasabing ng tension, yung especially sa western part ng mundo, puro ang daming preparation for war. Even kasi kung ano yung nangyayari sa Israel, so goes the world. So hindi natin pwedeng sabihin na, sa Middle East lang nangyayari yan, kundi it is also an alarm to the whole world. On the other hand, meron ding warfare na nagaganap sa loob ng church, di ba? Na alam natin na, we are not fighting flesh and blood, kundi talagang meron tayong mga spiritual enemies
na kinakailangan na ma-overthrow. And kaya habang feeling ng mga tao ang busy ng panahon na to, pero actually dapat labanan natin yun na maging malapit sa Panginoon. And the reason why I am saying this, hindi lang to tungkol sa umiilaw na liwanag, kundi maliwanagan tayo sa ilaw ng salita ng Diyos. At ito yung ina-address nowadays. I do believe na nagko-corporate prayer naman din talaga lagi ang bawat church. But also, yung sinasabi kasi nila yung dapat i-forbid natin yung tension na nangyayari. Hindi lang masyadong nagbabasa, nakapanood ng news yung mga tao. Pero may tension sa West Philippine Sea, yung tungkol nga sa parang binubuli ng yung China, yung mga bangka o yung mga matawag doon? Yung mga ganoon sa yan. So ibig sabihin, ipag-pray natin, 'di ba, na hindi magpe-prevail yung China over the Philippines. And kaya dapat lagi natin pinapa-cover ng blood ni Jesus yung surrounding waters of the Philippines. Tapos may sinasabi pa nga sila na dahil nga puro islands kasi yung Pilipinas, na threatening din daw yung nalulusaw na mga iceberg, di ba? So, ibig sabihin, pag-pray talaga natin mabuti ang Pilipinas because God's destiny for the Philippines is, sabi talaga sa prophecies, sa term ni BBM, is meron talagang, increase of government and increase in the economy. Tapos, yung prophecy nung grupo ng JIL and even kay Benny Hinn, di ba? Nung nag-prophesy din siya tungkol sa Philippines, ganun din na meron talagang supernatural na gagawin ng Panginoon sa bansa natin. But hindi tayo pwedeng nakikinig lang ng prophecy, kundi sabi nga, iwa-warfare natin to hanggang i-fulfill ng Panginoon yung nais niya sa bansa natin. So if there is a great destiny for the Philippines, inisip ko nga, sabi kasi ni Sadu, ang Pilipinas, di ba, ang mararanasan niya, second to Israel, greatest revival. Kung magkakaroon ng greatest revival ang Israel, di ba, parang, yung mga na-encounter niya na troubles, di ba, tapos, rin yung, parang, kailangan pagtagumpayan din ng Pilipinas tungkol sa bagay. I don't want to be negative about it. Pero, sabi nga ang prophecy, hindi to scare, but to prepare. And most likely, natutunan ko talaga sa pamumuhay na to, di ba, sa power of confession, that Jesus came that we might have life and have it more abundantly. So parang kailangan natin i-renounce lahat ng mga negative words kasi hayaan natin na the Lord will paralyze the spirit of killing, stealing, and destroying. At para mas ma-overcome pa talaga, di ba, ayun na nga, yung pag pinanghawakan mo yung sinabi ni Jesus na I came that you might have life and have it more abundantly. Even in the Old Testament, sinabi rin, ang version ni Derek Prince, sabi niya, the thoughts that I have for you is thoughts of peace and not of evil. Tas ang naaral niya doon sa Hebrew is that thoughts of prosperity and not of calamity, thoughts of good and not of evil. So, yung gano'n na i-renounce natin lahat ng mga negative na sinasabi natin, even ihingi natin ang tawad sa Panginoon, yung mga negative na kino-confess natin. But instead, ang power na ipinagkatiwala ng Panginoon sa church, tayo yung maging headquarters ng kalangitan para hindi natin papahintulutan. Ano man yung mga gustong i-attack ng ibang bansa against the Philippines, laging responsible ang church na ipanalangin para for us to have good governance, di ba, dito sa Pilipinas at mag-prevail yung kalooban ng Panginoon. And also, hindi pa ako nandiyan pa lang din tayo. Because sinabi ko yung parang 2 weeks ago sa prayer meeting na diniscuss din namin tong Messianic light. And then, yung parang point dyan is yung the light of the knowledge, di ba? When it comes to the knowledge of the Holy One, Scripture yun, Bible yun. And sabi sa Bible, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So meaning to say, yung knowledge na yun, mula sa Panginoon, umiilaw yun. Kasi ayun nga,
ang salita ng Diyos ay ilaw. Tapos, pag sinabi naman the glory of God, parang yung sun rays, yung beam nun, parang ang point nun, yung may glory, di ba? Parang, hindi yung araw mismo, kundi ang parang pinapaliwanag ko lang, the way it shine, di ba? Na yung sinag na nagagawa nun, pinakita sa salita ng Diyos na yung glory is actually similar to the light of God dahil sa langit, lahat nga umiilaw. And ayun nga, ang hirap paliwanag ng glory, pero sabi nga, it is the highest realm. And at the same time, yun nga, yung pag nag-beam yung glory ng Panginoon, nadidispel yung darkness. And the face of Yeshua, the Messiah, whenever we say, the Lord bless you and keep you, the Lord cause His face to shine upon you. But sinabing, His face to shine upon you. Kasi I believe some of us na nagkakaroon ng mga vision, appearance of Jesus Christ, di ba? Alam natin, umiilaw ang Panginoon. So, isang bagay ito na parang pag pinag-usapan natin yan, inumpisa ng light will shine out of darkness. And then, pagdating sa light of the knowledge, liwanag din. Glory of God, liwanag din. At yung umiilaw na mukha ng Panginoon natin. And lately, nakikinig ako ng mga preaching ni Derek Prince at may isang nag-strike sa akin na message doon na merong religion na parang ako kasi kinulture ko yung sarili ko na I will not mention yung mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan. O yung kung merong mga leader o merong Diyos yung ibang mga religion, sinanay ko yung sarili kong I will not mention their names. So there is that certain religion na yung religion na yon is everyday required silang i-confess na yung Diyos nila great. Tapos 5 times nilang ikino-confess. At lahat ng mga lugar ng ng religion nila, ganon, sa ganong oras, sabay-sabay nilang pinopronounce. I wonder if the Christian church, meron din tayong particular time na sabay-sabay nating sinasabi, Lord, you are great, you're the only one true God. Di ba? Parang, imagine niyo yung pag binilang daw lahat ng ganong confession, umabot na daw sa billion times. Pero mukhang 90s pa yata yung preaching ni Derek Prince, pero gano'n na yung computation niya. And the reason why nag-impact sa akin yung mensahe na yun, because parang sa part ko, kapag alam natin na yung Diyos na sinasamba natin, yun yung tunay na Diyos, siya yung karapat-dapat na everyday kino-confess natin. And ngayon ko lang na-appreciate yung pag nagpe-pray. Parang feeling ko kasi before pag nagpe-pray tayo, diba? Hallelujah, hallelujah, parang nasanay lang. Pero ang powerful nun, diba? Na pag binilang natin, natuto kang mag-pray ng hallelujah, ilang hallelujah na sa buong buhay mo, diba? Yung na-mention mo. And I truly believe it makes an impact, diba? Na kapag sinasabi natin lagi na great ang Panginoon. And it will also help us na kapag nag-worship tayo, magkakaroon ka ng yung awakening na, kaya pala sinabi ng Panginoon na worship the Father in spirit and in truth. Kasi merong religion na sila yung nagpe-prevail sa buong mundo. Sila yung pinakamarami sa buong mundo kasi ganun sila ka-faithful yung sa declaration nila, sa confession nila, in everyday, billions times na yung nangyayari. Tapos, kaya sila yung dumadaming nare-recruit sa religion nila. And how about if we will also do it, na tayong mga Kristiyano, magiging tapat tayo, di ba? O kung 5 times pala nilang kino-confess yun, edi mas damihan natin, di ba? Yung pagpupuri natin sa Panginoon, yung pag-worship natin sa Kanya. And it matters, di ba? And yung religion kung sino yung religion na pinakamapanalanginin, sila rin yung mas dadami. Kaya I really pray, di ba, na maging challenge sa atin to, na ganun natin seryosohin yung pananalangin natin. Dahil we never know sa pananalangin natin, yung pala yung pwedeng gamitin ng Panginoon para mas marami pang lumapit sa Kanya. And even while we are worshiping, habang sinasamba natin ang Panginoon, di ba, He will draw all men unto Thee. Di ba? Imagine, ilan na ba yung Sandalite ngayon, di ba? But I believe God can do so much more than this, di ba? Na
we must pray, di ba, na sa buong Pilipinas. Ayun nga, um, I apologize sa part na parang may pagka-hesitant pa ako pumunta dito kasi paano ba pumunta ng Putatan, gano'n. Kasi ever since talaga nag-lockdown, parang 2 beses pa lang ako nakakasakay ng jeep. Yun. Kasi ang effort maglakbay sa di ba, Katarungan, tas 3 sakay hanggang Bayan, gano'n. Tas parating dito, gano'n. Tinatanong kung anong landmark papunta dito. And praise God sa buhay ni Sai na, ayan, nag-effort. But at the same time, yung alam niyo yung nakarating kami sa sa Cagayan, sa Isabela, even sa Aklan. And habang nandun kami sa sa mga provinces na yon, ang deep nung yung mensahe ng Panginoon na, Lord, bakit walang mga churches? Ang lawak-lawak pala ng Pilipinas, pero bakit parang ang rare mong makakita ng church, parang gano'n. And ito yung dapat natin ipanalangin, di ba? Kasi ang daming mga areas, di ba, sa buong Pilipinas, na uhaw yung mga tao sa salita ng Diyos, pero walang nagtuturo sa kanila. And isa sa mga naging vision ko about the gospel, sa campus ministry particularly, is that kapag, halimbawa, mag-imagine tayo ng isang building sa MLHS, at bawat room na papasukin mo doon, nagsiswitch on ka ng light. Imagine mo kung lahat ng rooms na yon sa building na yon, mabuksan mo lahat ng ilaw doon, di ba? Di nagliliwanag na yung buong building. Kada tao na binabahagian natin ng salita ng Diyos at wala pa yung liwanag ng salita ng Diyos sa kanila, whenever we impart the Word of God unto them, siniswitch on natin yung light sa buhay nila. And yung vision about the forest of light, na kung magtatanim tayo ng seed of light, magiging halaman siya, tapos magiging puno siya, magkakaroon siya ng mga bungang ilaw, diba? Tapos dadami yung seed nun para mai-spread out ulit. Ganon yung parang magiging forest of light, dadami ng dadami yung mga may liwanag ng salita ng Diyos. And that is for our introduction. Ayan, pero what I am trying to say is that it is very important that we understand the light of God's Word. At yung mga susunod na mga title or names of God na masusumpungan natin dyan ay maging part ng panalangin natin so that the light of God's Word ay mas lalong lumaganap. And at the same time, ayun nga, wag tayong pumayag, di ba, na may ibang religion pa yung gumagawa na faithful sa pagsamba nila, kundi tayo ang masumpungan ng Panginoon dahil tayo yung meron totoong Diyos, di ba? At maging tapat tayo I pray, di ba, magkaroon to ng difference the way we approach the throne of God, the way we pray, the way we worship the Lord. Magkaroon ng pagbabago, di ba? Let there be revival in our worship. Pag iniisip natin na kailangan talaga ng Panginoon yung pagsamba natin sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, next slide tayo. Ano ba yan? Ay, tapos na yan, di ba? Kasi from night of December 7 to December 14 yata siya, or 15. Yung tungkol sa Hanukkah, of course, it is the Feast of Light. And again, kung hindi pa nakarating sa inyo yung balita, di ba, na parang sa Feast of Light, sa Festival of Light, ano sabihin ko dyan? Bukod sa merong naganap na war dyan sa Maccabees. Pero si Jesus, way back nung Feast of the Dedication ng Temple, ayan, it was winter. So, yun talaga yung sineselebrate nila sa panahon ng December. Now, ang tanong nga, ano daw ba yung sinelebrate ni Jesus? Hanukkah daw ba o Christmas? Ano nga ba yung sagot doon? Ang totoo daw, ang ginawa ni Jesus sa panahon ng Hanukkah, kasi syempre, ang first Christmas, nung pinanganak siya. Tapos, nabalitaan niyo daw ba si Jesus na nag-celebrate ng birthday? Parang gano'n. Yung nabasa niyo ba sa Bible, yung mga disciples, at hinandaan nila si Jesus dahil birthday niya, di ba? Parang walang gano'n. Tapos, ayan, nandyan yung Hanukkah, yung Feast of Dedication. Pero ano daw yung sinelebrate ni Jesus? Hanukkah or Christmas? Tapos ang sagot nga daw,
ang ginawa ni Jesus sa season na yan, nangaral siya ng salita ng Diyos. So, ayun. Hindi big deal kung nag-celebrate siya o ano man. Basta ang ginawa niya, nag-preach siya ng Word of God. And then, so, ayun, ang kagandahan sa Hanukkah is also, minsan parang ayaw nating i-celebrate yung Christmas kasi pagan nga siya. Kasi alam natin, sometime in October or sometime in September, pinanganak si Jesus. Pero, sa mga nanganganak, di ba, 9 months yon, di ba? So, kung September o October yon, bandang December, nabuo si Jesus sa womb ni Mary. Tapos, ang katibayan nga daw na merong buhay na nabuo sa loob ng tiyan ng nanay, may ilaw. Kaya Hanukkah. Ayun, so, yung ilaw na yon, yun yung nag-start yung life inside the mother's womb sa loob ng tiyan ng nanay. At si Jesus, sabi ni Perry Stone, December 25, yung nagdalang tao si Mary. So ang ika-siyam na buwan nun, ayun nga, yung Feast of Tabernacles. Alright? Ayan, para hindi na tayo mag-aaway-away tungkol dyan. Ayan, so next is, yan, nakakita nyo ba? Pasensya na talaga, I apologize for not being a first honor sa paggawa niyan. Yan, so 1 John 1:5, this then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. Iniisip ko kung meron ba talagang violet dyan. Ayan talaga yung nilagay ko. Ayan, pero iniisip ko kung meron ba akong violet na nilagay. Ayun, so, ayun nga, ang pinapaliwanag dito, siya ang Diyos ng liwanag. Yan, at sa Kanya, sa presence ng Panginoon, there is no darkness at all. Merong may vision tungkol dyan, na sa langit, siguro nabasa ko siya sa Treasury of the World's Great Sermon, sa langit, sa sobrang liwanag nga ng Panginoon, paano ba yun? Lahat ng lumalapit sa Kanya, natatabunan ng liwanag ng Panginoon. Nandun sila, pero parang di sila makita kasi natatabunan sila ng liwanag ng Panginoon. Ayun. Sana na-gets nyo. Basta ganun yun. Ayan. Because there is no darkness at all sa Panginoon. And then, sige, next slide tayo. Ayan. Ayan. Naging pink na ba yan? Alam ko kasi beige and brown yan eh. Ayan. The burning bush, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Ayan. Isa sa, nakaka-amaze sa Panginoon. Di ba parang nung dumating siya sa mundo na to, hindi siya dumating na, ba't hindi na lang siya mas matangkad pa kay Goliath, di ba? O, ba't hindi na lang siya ipinanganak sa magandang ospital? Ba't hindi na lang siya ipinanganak sa panahon na mataas na yung technology? And then dito, yung encounter ni Moses sa Panginoon, hindi sa mataas na tree, di ba? Kundi bush, yung parang eye level lang, makikita niya yung burning bush. At ganun yung humility of God. Diba? Na parang, para talaga maabot natin siya. Although, diba, parang pag fiery, magte-tremble pa rin siya. Pero at least, eye level, nakikita pa rin niya. And the appearance of God, diba, in the Old Testament, ayan, pinapakita niya yung being niya na lumalagablab na apoy siya. Diba? Pero sabi nga, hindi nasusunog yung bush. Ayun yun. Yun yung magandang pagkaka-encounter ni Moses sa Panginoon. And then, next slide tayo. Ano nga ba yan? Ayun, yung theophany. Theophany is the appearance of God in the Old Testament, and Christophany is the appearance of Christ in the Old Testament. Dito, yung story yan sa Exodus 33, di ba? Ayan. Yung time na gusto ni Moses, Lord, show me now your glory. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo ako pwedeng makita yung mukha ko. Pero ang gagawin ng Panginoon, pag dumaan siya, yung likuran lang yung makikita niya, tatakpan niya si Moses para, pag tinanggal niya, ang makikita lang niya, yung likuran ng Panginoon. So, it is like that. Sabi nga rin yung, ang tawag dito, yung tablets of stone, yung 10 Commandments. Dahil nga fiery din yung kamay ng Panginoon, di ba sinulat niya yon, na yung bato na yon, dahil sa fire ng Panginoon, naging sapphire stone.
umiilaw din. Ayun, kaya, ayan, makita natin dyan, parang illustration lang to, pero it is, higit pa yung naranasan ni Moses nung mga panahon na yan. And twice na si Moses, na-experience niya na 40 days, di ba? And 40 nights na kausap ang Panginoon, ayun nga, yung supernatural fasting niya. And then sa pangalawang akyat nga niya, nung bumaba na siya sa bundok, nakita nila, umiilaw na yung mukha niya. And para sa akin, literally, mag-serve to, hindi ko sinasabing mag 40 days and 40 nights tayo sa bundok. Pero ang gusto kong ipangusap sa bawat isa, na ano yung power ng pagte-take time natin sa Panginoon. Di ba? Lagi kong ginegera yung mga taga-main. Kasi alam niyo, pag pumunta kayo ngayon sa mga campus, ang lala ng make-up ng mga estudyante, parang gusto ko lahat ipa-guidance. Sabi ko, alam mo kasi yung make-up na yan, shortcut yan ng para gumanda yung tao. Pero may tinatawag na supernatural glow. I have nothing against sa mga nasa corporate world, sa mga nagtatrabaho, naka-makeup, or umattend ka ng kasal, tapos naka-makeup, o yung mga tumatayo dito. Sometimes it is necessary, pero yung mga estudyante, parang maririndi ka na, para saan yan? Anong ganap mo sa buhay? Parang ganun. Pero, parang, bakit ganun sila? Anong problema nila sa buhay? Diba? Pero, sana hindi nakarelay yung mga tao sa makeup para ma-feel nilang maganda sila. Pero, para sa akin, ito yung, long term. Parang, si Moses, di ba, hindi niya kinakailangan ng mga cosmetics para umilaw siya, di ba? Kundi, di ba, yung presence ng Panginoon ang nagpapaglow sa kanya. Di ba, yung parang uso ngayon yung glow up, ganyan-ganyan. Korean glass skin na mukha, di ba? Pero ito, napaka-powerful ng mensahe nito, di ba? Na yung pagdadwell natin sa presence ng Panginoon. Kasi nauuso ngayon yung crinkles. Alam niyo ba yung crinkles? Hindi yung pagkain, yung tao siya. Tapos, pag nilagay niya ng konting pulbos yung mukha niya, ayun, mukha na siyang crinkles, di ba? Kasi may mga nag-glow up ngayon, mag-skincare. Sana ang ginawa niya, buong katawan, in-skincare niya kasi hindi pantay. Di ba? Kaya ito pantay ito. Hanggang kalooban mo, hanggang the depths of your heart, yan, mag-glow sa buhay mo. Kaya I challenge you people, di ba? Mag-stay tayo. Talagang meron tayong appointed day within the week na para sa Panginoon lang talaga. Na i-overcome natin yung mga kabisihan natin sa buhay. Ayun, pinapaliwanag ko lang to sa part na mauunawaan natin. Pero sa akin, nag-impact yan na, oo nga Lord, kailangan mo ng mga tao na talagang mag-i-stay sa presence mo. Na-mention ko kasi yung word na insecurity, di ba? Na parang yung mga babae na insecure sila pag di sila nagme-makeup. Actually, hindi lang doon. Kundi, even sa part na yung success nga daw, dito sa mundo na to, the more na magiging successful ang tao, the more na nai-insecure siya. Bakit daw? Kasi nga, sa mundo na to, aware yung mga tao na lilipas, di ba? Bawa, may taong sikat, lilipas yung time ng kasikatan niya, mayaman siya, may possibility mawala yon, di ba? Or ano man yung mga na-achieve ng mga tao na posisyon, pwedeng matanggal sila, di ba? So, the more na nagiging successful sila, the more na nai-insecure sila. Kaya, pag titingnan nyo, balikan natin yung sa discipleship na, sabi doon, di ba, material things become less and less important. Happiness means more to others. The Word of God is our bread and butter na ang pinahalagahan ni Jesus, puro yung parang pag pinag-usapan at the simplicity of Jesus Christ, di ba? Something na hindi pwedeng matanggal sa Kanya. At ito yung security natin sa Word of God because heaven and earth shall pass away, but the Word of God shall not pass away. Kaya doon tayo masasecure. Hanggat ina-embrace natin yung Word of God at higit sa lahat, that the Word of God is more committed in holding us, di ba? Embracing us, di ba? Kesa sa pagkapit natin sa Panginoon, mas matindi yung kapit ng Panginoon sa atin. And then, sige, next slide po tayo. Ayan.
So aware na aware tayo sa ating pambansang, ayan, verse. Yan, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Parang lalo akong nagmamarvel sa Panginoon na gusto kong forever siyang makita. Kasi nga yung, di ba yung, imaginein mo yung Diyos na sinasamba natin umiilaw. Di ba, natutuwa ba kayo sa mga Christmas lights? Buti, meron para din kayo mga shining, shimmering dito. No? Ayun, pero di ba, sa amin na sobrahan yata ng starses doon. Ayun, yung stars, plural yon. Pero sa amin, more than plural, starses. Ayun. Ayun. And then, ayun nga, ano ba yung nangyari doon? Ayun yung sinasabi ko, umiilaw ang Panginoon. Di ba parang, na-excited ba kayong makita ang Panginoon? Di ba? Wow, ang louder ha. Ayun. So, kasi parang pag iniisip ko nga, nasanay lang ba tayo nagkikita-kita sa church? Tradition lang ba to, di ba? Pero, ang ebidensya talagang excited kayong makita ang Panginoon. Lagi kayo nakikita sa pananalangin. Ayan. So, ibig sabihin yung lagi mong gustong kausap ang Panginoon. Kasi, sabi ko nga din, nung Wednesday sa main, yung isang Kristiyano na talagang supernaturally na-encounter niya talaga ang Panginoon, may nabago talaga sa buhay niya at isang hindi nababago sa buhay niya when it comes to the Word of God. Kaya yung mga matamlay dito sa pagbabasa ng Bible, ang tanong ko sa inyo, na-encounter niyo ba talaga ang Panginoon? Di ba? Saved ba talaga kayo? Kasi sa bawat nagiging Kristiyano, ayan yung nag-uumapaw. Di ba? So, ibig sabihin, dapat bantayan natin, di ba? Yung part na, nandun pa rin ba yung, yung parang kakaiba yung natin, desire natin when it comes to the Word of God. And especially also in prayer. At ayun nga, so dito, therefore, when the Word of God is light, di ba, dapat tayong mga light of the world, attracted tayo, di ba, sa original, di ba, na light of the world. At ayun, lalapit tayo sa Panginoon. He is the greatest attraction in our lives. So, next slide po tayo. Ayan, ito na yung the Lord is our light. Sabay-sabay po natin basahin, if readable yan. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? So, here, yun nga yung sinasabing marami tayong alam na Jehovah names. And one of them is Jehovah Ori. The Lord is our light. So, kapag may mga hindi tayo maunawaan sa Word of God, magandang i-claim natin yan na ipaunawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang mga salita. And then, next po, ay, ayan, the everlasting light. Ayan, hindi ko kasi maipaliwanag, so hindi ko rin alam kung anong larawan ilalagay ko dyan. Litrato, ayan, so, picture. So, ito yung binasa natin kanina tungkol sa everlasting light. Dahil hindi natin kayang ipaliwanag yung everlasting, so, paano yun? Wait lang, tatry kong ma-figure out. Kasi sa akin, isa sa mga attributes of God na amaze nga ako yung everlasting God. Kasi, nandito si Alfred. Isa sa yung mga makasaysayang narinig ko sa mga sinabi ni Alfred. Kasi nagtanong kami dati sa campus prayer meeting. And then ang tanong ko sa kanila, parang tungkol sa what is prayer, ganyan. Sabi ni Alfred, gusto daw niyang gumawa ng thesis. So nagawa mo na ba yun? Gusto daw niyang gumawa ng thesis tungkol sa prayer. Kasi nga, parang ang lawak niya, di ba? Parang endless nga rin. And so meaning to say, kung halimbawang we view yung pananalangin na dumating na ba tayo sa ganong point na pagkatapos sa ating mag-pray, parang hindi pa ako tapos mag-pray. Parang ang dami ko pang sasabihin sa Panginoon. Ang totoo talaga, endless conversation talaga tayo when it comes to the Lord because He is the everlasting God. And more to that, kaya nga walang gumagraduate sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kahit sa langit, pinag-aaralan pa rin. Di ba sabi nga ni Robert Slerdon sa libro niya, nung nakarating siya sa langit, nung 12 years old siya, nakita niya parang merong building doon na may mga bit-bit yung mga tao ng mga libro. At nung inalam niya kung ano yung mga content doon, pinag-aaralan pa rin nila ang Panginoon. Tapos, at the same time, di ba sinabi naman talaga sa John 17:3 that this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Meaning, bawat isa sa atin, kailangan natin ng buhay na walang hanggan para
makilala natin ang Panginoon. Hindi enough yung buhay natin dito sa mundo para, alam niyo yun, parang ang liit na portion lang. Pero dahil walang hanggan nga ang Panginoon, walang hanggan siyang dapat makilala. So it takes eternal life for him to know, for us to know God. And sabi din ni Sadhu, Genesis 1:1, pag binasa mo yon, merong 7 revelation ng Panginoon sa verse na yon. Ilan ba yung verse sa Bible? Ang kaya ko lang sabihin, 1,189 yung chapters. Pero imagine niyo yung Psalm 119, 176, verses yon, di ba? And kada verse, may 7 revelation. So, sa buong lifetime natin, pag-iisipin natin, hindi enough yung lifetime natin para makumpleto natin yung revelation doon. So, ibig sabihin, kaya nga magpapatuloy yon sa buhay na walang hanggan. So, God is the everlasting light and He invites us to really get to know Him deeply. And my prayer is that all of us will become deep Christians, di ba? Diba, sa salt and light of the world, yung salt na nasa ilalim na part, sabi, kapag nagpo-produce daw ng asin, bundok, di ba? Pero yung mga nasa ibabaw daw, yun daw yung mga madalas mawalan ng lasa or matangay ng hangin. Pero yung nasa malalim na part nun, na mga asin, yun daw yung malasang malasa. At nalaman ko na masarap pala yung sea salt. Ano ba? Tama ba? Sea salt ba? Sea salt, tama. Yun, masarap pala yun kesa sa iodized salt, saka sa rock salt. Basta try nyo. Umorder ako sa Ilocos. Para lang ma-experience ko. Yun, masarap nga siya. Para siyang anong tawag doon? Para siyang Ajinomoto. Alright, so yung original na asin pala talaga, masarap pala talaga siya. And then, sige, next slide po tayo. The Ancient of Days. Somehow kasi meron akong vision nito. Hindi siya vision. Hindi, iba't ibang panahon. Basta nung mga panahon ng lockdown, puro ito yung pinagkakaabalahan ko. And then, may isang panaginip kasi ako na, first time ko lang talaga nakapanaginip nun na nag-appear si Jesus sa clouds. Sabi ko, rapture na ba? Pero sa likuran ni Jesus, nandun si God the Father. Parang never pa akong nakakita ng ganun. Kaya, although itong picture na to, pero di ba, may throne, di ba, sa right hand ng Panginoon. Kasi Jesus sitting at the right hand of God. So, meaning to say, dyan sa book of Daniel na yan, pinakita yung Ancient of Days, di ba, si God the Father. At ayun nga yung, hindi kaya ng AI, hindi kaya ng kahit anong mga larawan para maipaliwanag yung beam of light na meron ng Panginoon. And ang isang bagay dito sa Ancient of Days is that pinapaliwanag dito na yung pinaka-being talaga ng Panginoon is liwanag talaga siya. So, tingnan nyo, even dahil umiilaw nga ang Diyos, even yung throne niya is actually sapphire dapat yan kulay blue umiilaw. Tapos, ayan, nakita ko yung nagpo-pour out na parang fire, pero liquid, parang orange na yellow, ganon. Tas parang liquid fire, umaagos siya dun sa throne ng Panginoon. And then, ayan, hanggang sa katubigan ng sapphire sea, dumadaloy yan. Tapos, meaning to say, when God created human beings, originally si Adan at Eva, kaya wala silang damit, kasi yung skin nila umiilaw. So, hindi kailangan damit. Parang ang tawag nga, garments of light. So, kaya natin alam na nahulog ang tao sa kasalanan kasi yung mga balat natin ngayon hindi umiilaw. So, gets nyo ba? Ayan. So, ibig sabihin, nagkasala talaga tayo. So, pero pag nag-rapture na, pag nangyari yung glorified body, babalik tayo sa umiilaw na katawan. Kaya, ayun, kaya kapit ng mabuti sa Panginoon. Dahil pag dumating siya, kung ayaw niyong manatiling yan yung kulay niyo, di ba? Ayan. So, kung gusto niyo ng heaven level up, di ba? Yun, magpasama tayo sa rapture. At ayun nga, we must experience like Noah, di ba, na siya ay, nung tumingin ang Panginoon sa buong mundo,
si Noah lang yung nagpe-pray. And how much more na ngayon, grabe na yung kasalanan sa buong mundo. Pero yung mga Kristiyanong filled with the Holy Spirit, like the wise virgins, anong dala nila? May dala silang lampara at may baon silang oil. Kasi ang magpapatuloy sa pag-ilaw ng lampara ay yung oil. So meaning to say, yung lamp na yon, the Word of God, at yung oil is the Holy Spirit. So, ganon. Kapag tayo ay faithful sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin natin, fino-fuel tayo ni Holy Spirit para maging anointed yung pamumuhay natin. Ayan. So, walang hanggan kasi yung paliwanag nito. So, basahin ko lang muna. I behold till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Higit to sa mga volcanic eruption na yung lava, di ba? Pero sa Panginoon, streams of fire, pero may calm, may peace doon. And then came forth from before him, thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. So, imagine, di ba, kahit sino pang beshi nyo dito, isa-isa tayong kaharap sa Panginoon. Ganyan ang senaryo, di ba? So, parang, kailangan talaga, di ba, na-identify tayo ng Panginoon, na sabihin ng Panginoon na, etong anak ko na to, lagi ko siyang kausap, di ba? Kaya kilala ko siya. Di ba? So, and sabi nga, hindi tayo pwedeng gumaya sa mga kapwa nating Kristiyano or dumepende sa kanila. Kasi pag humarap tayo sa judgment ng Panginoon, hindi naman nila tayo matutulungan, mag-isa lang kasi tayo doon. Kaya let us make sure, di ba, na yung sinabi ng Panginoon na He leads us in the paths of righteousness, di ba? So ibig sabihin, dapat kay Jesus talaga tayo dumepende dahil sa Kanya tayo haharap ng mag-isa. Also, next slide po tayo. Ayan, hindi na makita, no? So, imagine nyo na lang meron dyan. Ayan, so, di ba parang, nandyan yung parang figure ng Son of Man, pero nire-represent yun ng Son of Righteousness. May paliwanag kasi kung bakit alam niyo yung prayer shawl na yung may mga talit, meron siyang mga strands sa dulo. Tas sa damit ni Jesus, ang sinasabi, yung bleeding woman for 12 years, nung sabi niyang hawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, yun yung nahawakan niya. Talit yung tawag. At yung talit na yun yung nire-represent ng Son of Righteousness, saying that pag nag-arise yun, may healing in its wings. So, ang pinapatunayan nito, even sa mga medical terminologies, meron silang paliwanag na, halimbawa, way back nung sa mga, di ba, parang naranasan natin lately yung nag-uubuhan tayo, di ba? Yung parang may do, re, mi na na mga ubuhan. Meron nga dahil ang hirap nga mag-preach, so pinanood ko yung congregation ng Derek Prince na preaching. Tapos si Derek Prince, maya umuubo rin siya sa anong panahon pa yun, pero umuubo rin siya sa preaching. Tapos kada ubo niya, nag-uubuhan din yung mga congregation. Ayun. Pero sabi nga, yung araw, di ba, nakakatulong yan. Kapag tinapat mo yung likod mo sa araw, siguro sa panahon natin ngayon, siguro mga 10 minutes na lang sa sobrang init. Pero ayun, parang way back then, mga 20 to 30 minutes, tinatapat nila yung likod nila sa araw. Tapos gumagaling even yung mga may TB, gano'n, just na i-rebuke it. Pero ang point nito, malaking factor yung sinag ng araw para sa kagalingan ng katawan. Saka yung vitamin D na nakukuha doon. Tapos, also, ano nga ba yung sa Son of Righteousness, yung part na sa sa mga hindi ko alam kasi kung ano talaga sa mga medical, pero aware ako na merong tawag doon yung sa mga laser, ginagamit nila para gamutin yung mga tao. And may ilaw din yon. So, meaning to say, ganun ka-powerful yung light na kaya sinabi, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. Diba? Kasi nagdudulot talaga ng kagalingan.
even para sa atin. And dahil alam din natin, di ba yung sinabi sa Bible na kapag nag-lay hands tayo sa mga may sakit, they shall recover. Bakit? Kasi nga, sa kamay natin, di ba, inside niyan, di ba, and then, pero nakasulat yung parang sa disenyo ng kamay natin, in Hebrew, nakadesign yung pangalan ni Yeshua in Hebrew. Kaya kapag nag-lay hands ka ng mga tao, yung ilaw ng pangalan ng Panginoon sa kamay natin, yun yung nagpapagaling sa mga tao. So, hindi nakakredit sa atin, di ba? Instrumento lang tayo. More to that. Sige, next slide po tayo. Ayan, the word of the Lord enlightens. Ayan, maging prayer po natin to, yung sabi, open down mine eyes that I may behold the wondrous things out of thy law. So, ilan sa atin yung masasabi nyo pag nagbabasa kayo ng Bible, masasabi nyo, ang amazing ng Word of God. Dapat lagi tayong na-excite sa Word of God. Sa mga panahon na to, December, tapos nagbabasa ka sa Judges, nandun ako, nasa Judges ako. Pero ang galing, pag pinag-pray mo tong, Lord, open down my eyes na by means of the Holy Spirit, maunawaan ko yung Word of God. Alam nyo ba na pag nagbasa pala kayo ng Bible, siguro hindi ako kasing talino ng iba dito, pero ngayon ko lang na-notice to, yung pag sa mga geography. Nung panahon pala ni Samson, Gaza pala yun. O di ba ang ingay ngayon ng nangyayari sa Israel at sa Gaza. Pero ayun nga, yung land of nandun yung mga Philistines, di ba? Tapos, nung time na kinapture pala nila si Samson, sa Gaza siya dinala. Ayun. So, si Delilah, taga doon din. So, ibig sabihin, parang hanggang ngayon, nire-represent nga na meron talagang warfare na nagaganap in between sa Israelites saka doon nga sa mga Gazites or yung mga Philistines. And then, also, anyway, ipag-pray natin yan para mas maunawaan natin ang salita ng Diyos. And there are so many mysteries of the Word of God na kinakailangan natin na maunawaan hindi sa kaisipan ng tao, kundi by the Spirit of God. Also, next is, ayan. So, ayan, salamat sa Superbook. So, somehow, pero before that pala, hindi ko kasi naisama yung sa Pillar of Fire, which also symbolism ng liwanag ng Panginoon during sa mga Israelites. Sinabi rin ng Panginoon that He is the light of the world, that He is the Father of lights, na nagagaling sa Kanya every good gift and every perfect gift. And then here, sa Transfiguration, parang masabi natin dito na maraming nagsasabi na, paano masabi na, eto pala, number 1, yung mga Hudyo pala, kaya mahirap silang sharean tungkol kay Jesus. Di ba nga sabi, 6% lang ng mga Hudyo ang naniniwala kay Jesus. Ang dahilan, contented sila na ang Diyos nila is God of Israel. So, parang sinasabi, si God the Father yun. Ngayon, nire-reject nila si Jesus kasi nga, parang disappointed sila kay Jesus dahil namatay daw si Jesus. Para sa kanila, pinaninindigan nila na hindi na buhay si Jesus. Yung pala yun. So, kaya pag sineran mo yung mga Hudyo, ang laging sasabihin nila sa'yo, Jesus is dead. Parang ganun. Pero, ang sinasabi nila, God of Israel. Pero, sabi ko, Lord, sa nangyayari ngayon sa Israel, I pray na magkaroon ka ng mercy. Hindi mo ba sila pwedeng i-exempt na ang sinasamba naman nila si God the Father? And then, binalik sa akin ng Panginoon yung, John 14:6. Sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Meaning to say, ang mga Hudyo, sanay silang nagwo-worship sa templo. Bakit all of a sudden, hinayaan ng Diyos na ma-destroy yung templo? At wala silang place of worship. And anyway, even in the Old Testament, hindi ka naman pwedeng lumapit sa Diyos ng basta lang. Laging may animal sacrifice. At dahil dun sa animal sacrifice na yun, dun lang yung magiging point na tatanggapin ba ng Diyos yung paglapit mo, yung prayer mo, ganon. And then, inisip ko nga, oo nga, kung walang templo ngayon yung mga Hudyo, paano sila lalapit kay God of Israel, di ba? Paano sila lalapit kay God the Father?
Kaya ganun na lang kaimportante yung dumating si Jesus na once and for all. Siya na yung, yung kordero ng Diyos, diba? The Lamb of God, na para makalapit tayo, okay, let us see the importance of prayer. Hindi talaga tayo tatanggapin ni God the Father unless meron munang sacrifice. So, ibig sabihin, kada pray natin ng in Jesus' name, yun yung nagiging access. Bakit tatanggapin ng Panginoon yung prayer natin? Because laging kailangan ng sacrifice. Kaya, it is very important na ina-address natin na Lord, we come to you in the mighty name of Jesus. At, ayun nga, what I am trying to say dito sa transfiguration na to, sinasabi nila that God is light, di ba? Our everlasting light. Pero makita natin sa transfiguration ni Jesus, pinapakita din dyan na He is a being of light, the deity of light. So, nagpapakita siya ng evidence na hindi lang basta tao si Jesus, kundi siya talaga yung God sent, di ba? And when it comes to His transfiguration, may pinag-uusapan silang, di ba ang nag-appear sa transfiguration niya, si Moses. Ito yung verse dyan, Matthew 17:2-3, and he was transfigured before them, and his face did shine as the sun. Pag kinakanta natin, behold, he comes, babanbos ka, riding on the clouds, shining like the sun. Ayun. So, pinaliwanag dyan, shining like the sun yung mukha ni Jesus. And his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias, or Elijah, talking with him. Ano daw yung pinag-uusapan ni Jesus, Moses and Elijah? At sa actually sa book of Mark, diniscuss doon, nasabi ni Jesus sa mga disciples niya, and as they came down from the mountain, He charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of Man were risen from the dead. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan nila, kung ano yung mangyayari sa crucifixion ni Jesus. And by the way, because I am saying that the Jews believe napatay si Jesus, di ba? So meron daw Hudyo na, according sa kwento ni Derek Prince, merong Hudyo na bigla niyang naunawaan yung Messiah. Meaning to say, nung narinig niya tungkol kay Jesus, biglang bumukas yung spiritual eyes niya at nalaman niyang si Jesus yung totoong Messiah. At yung mga Hudyo, sabi ko nga, madalas tayo makakita ngayon ng mga music videos na yung mga tao, di ba, parang gumagawa sila ng mag-worship sila together, pero bida-bida naman yung song leader, di ba, bida-bida yung mga tumutugtog, ganyan. Hindi mo makitaan ng act of worship kasi nakakamera. Pero yung may nakita akong video ng mga Hudyo, pag nag-worship sila, even yung mga tumutugtog, nakagitara, lumuluhod sila. Tapos talagang synchronized buong congregation, talagang nag-worship sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ito yung walang drama sa pag-worship, na hindi sila for the sake na gumagawa ng video. Kaya pala ganun na lang ka-attracted ang Panginoon sa mga Hudyo. Grabe sila mag-worship talaga sa Panginoon. And meron din tinatawag na Shiva, na sa part nila, yung pag nagko-funeral sila, 7 days yung mourning, yung pagluluksa. At itong Hudyo na to, na nung nalaman niya na si Jesus ay namatay, ang kapahayagan sa kanya, parang pinatay ng mga Hudyo si Jesus. Kaya nag-mourn siya for 7 days. Imagine, ganun niya tinanggap yung word of God, na nung nalaman niyang namatay si Jesus, iyak siya ng iyak. Diba? And how many of us, nung nalaman natin namatay si Jesus sa mga kasalanan natin, iniyakan din ba natin ng ganun? Yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Well, I understand na dahil spoiler alert ang good news sa atin na pag si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay after 3 days. So, medyo na di ba? Yung tumutuloy yung luha mo tapos bumalik kasi nalaman mo, ay nabuhay na pala si Jesus, di ba? Pero meron talagang sa mga yung alam nilang yung wickedness ng kasalanan natin at kung paano tayong niligtas ng Panginoon, imo-mourn mo talaga. If you understand Zechariah 12:10, na kapag pinor out yung spirit of grace and supplication, magmo-mourn yung mga Hudyo na parang, ayun ngayon, yung the death of the firstborn. Pero ang ina-address ko ngayon sa church is
ganun ba natin, inacknowledge yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na hanggang at this point, may impact pa rin sa atin kapag alam nating namatay si Jesus sa ating mga kasalanan. And after nung 7 days mourning nitong Hudyo na to, nung natigil yung yung mourning niya, nung nabalitaan niyang nabuhay si Jesus sa pagkamatay. And ganoon, di ba? Parang pag-isip na, doon naman, after noon, nag-rejoice naman siya. And parang doon ko nauunawaan na itong mga Hudyo, ganoon lagi yung response nila, di ba? Na tinuturing nila si Jesus na parang, alam mo yung visible na tao, as in one of them. Kaya, bawa dito sa church, kasi ang nakikita lang natin madalas tayo nandito. And the invisible God, paano natin talaga tinuturing ang Panginoon? Kaya nga I also marvel dun sa part na yung mga Koreans, di ba? I don't know if ganun pa rin. Pero at the beginning of the ministry, yung mga Koreans, paglabas nila sa sasakyan, magpe-pray sila. Tapos sa pintuan ng church, magpe-pray ulit sila. Pagpasok sa loob ng church, pag upo nila, magpe-pray sila. And ganun nila unang kinakausap ang Panginoon, di ba? Na laging tinuturing nila na kasama lang, dito sa church na to, di ba? Kasama natin si Jesus dito, di ba? At hindi natin siya binabypass. So, may it be, di ba, na yung transfiguration of the Lord Jesus Christ will be a reminder to all of us, di ba? Na He is the Son of Man, pero kung ganyan yung nakikita natin na supernatural being niya, is paano natin laging i-approach ang Panginoon in our daily basis and even in our personal lives sa mga quiet time natin sa Panginoon. And then the glorified body of Jesus when He resurrected, of course, we know na di ba nga, paano ba yun? Nung nabuhay muli si Jesus, di ba nagliliwanag nga daw yung hindi daw, totoo, yung libingan ni Jesus, umiilaw. Kasi nga nabuhay na siya muli. At glorified body na yung katawan ni Jesus. Kasi nga, hindi ma-identify mula dun sa durug-durug na parang maraming naranasan na latigo, yung sugatang mukha ni Jesus. Pero nung naging glorified siya, di ba, nandun na yung perfection sa kanya. Sige, next slide po tayo. Ayan, so ibig sabihin, from the time of the Lord's resurrection, pinapakita dito na sa resurrection ni Jesus is also will be the case, di ba? Kapag nag-rapture na, di ba? At nagkaroon na ng, sige, ano ba yung sabi doon? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, in the twinkling of an eye, we shall be changed. At yung glorified body ni Jesus, ganyan yung mararanasan natin, na glorified body. Kaya si Jesus, tumatagos lang siya sa mga pader, di ba? At yung sabi nga pag nagkaroon ng labanan na Battle of Armageddon, di ba? Hindi ma-hurt ang saints. Kasi yung man yung mga weapons ng kaaway, tatagos lang sa katawan ng Kristiyano, di ba? Dahil glorified body na nga. So, ayan yung isang mahalagang ginawa ni Jesus sa resurrection is for us also to have that glorified body. Sige, next slide po tayo. Ayan, in Revelations 4:5, ito naman yung tinatawag na light of life. Meaning to say, sa throne room of God, meron dong 7 lampstand, 7 lamps na nagre-represent ng 7 spirits of God. So ayan yung sa Revelation 4:5, and out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So in the spirit of the Lord, the fear of the Lord, spirit of counsel and might, the spirit of wisdom, knowledge, and understanding. And then, ibig sabihin, katulad nga rin yung sa wise virgin, di ba? Yung oil na nagsusustain para manatili yung ilaw, napakahalaga rin, di ba? That we understand, even the Holy Spirit Himself is light. So, ibig sabihin, God
God the Father is light, the Lord Jesus Christ is light, and the Holy Spirit is light. And then the same thing that when Jesus has spoken, Jesus again unto them saying, I am the light of the world, he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yan, punta po tayo sa Maranatha Light. Ayan, sa Maranatha Light. Hindi ko mailagay yung verse. Pero, kasi noong mga panahon na yan, malapit na magsimbang gabi. Kaya, nagra-rush na ako. Wala na akong mailagay. So anyway, ito, babasahin ko na lang. Kasi meron talaga dito yung tungkol sa seven stars na hawak ng Panginoon sa kanang kamay niya. Mabilis na, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. So, bukod pa dun sa Revelation 4, ang nangyari dito, and he had in his right hand 7 stars. So, may hawak na siyang 7 stars sa paligid. Hindi ko kasi nailagay, pasensya na. Yun. May 7 stars siya sa kamay niya, sa right hand niya. And then sa paligid niya ay 7 golden candlesticks. Tapos umiilaw pa si Jesus. And out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. So, ayun nga, in the beginning, alam natin na nandun na ang Panginoon. At in the beginning then, light din yung unang niyang ginawa. Let there be light, and there was light. Yan. Now, the kingdom of light, ayan, so, wait lang. Balik tayo dun sa Maranatha Light. Ang in-emphasize din dito, di ba, na sinasabi sa Revelation, yung pag tumingin tayo sa countenance ng Panginoon, umiilaw siya. And yung isang illustration dito ng rapture, merong rainbow. Ang purpose ng rainbow, dahil sobrang liwanag ng Panginoon, kinakailangan niya ng 7 colors para pag dumaan siya, nakikita siya. Di ba? Parang ganon. And then, at the same time, ito nga rin yung pinapaliwanag din na di ba tayo, kahit sabihin natin maka-vision tayo ng Panginoon, nagiging memories na lang yon. Pero ito yung permanent mo na makikita lagi yung mukha ng Panginoon. And as of the moment, God is hidden. Jesus is hidden from us. Dahil nga, pinaprepare tayo ng Panginoon for the mansions in heaven. He is preparing a marriage supper of the Lamb para sa atin. As well as, naalala ko lagi, nung first coming ni Jesus, excited yung mga angels. Bakit daw? Kaya sa langit, tuwing wino-worship nila si Jesus, si Lord, basta, yung bago pa yung naging flesh si Jesus, sa langit, pag wino-worship nila ang Diyos, hindi nila makita yung mukha. Ngayon, ang mystery dito, kaya inaabangan din ng mga angels makita yung ipapanganak si Jesus. First time nilang makikita yung mukha ni Jesus. Diba? Diba? Napaka-wow nun, diba? But then, eto, diba? Kapag pag bumalik na ang Panginoon, diba? First time na makita natin siya na talagang permanent na nakasama natin siya. At yan, yung mga beam of light dyan is reminding us, diba? Of who he really is. Ayan. So punta tayo sa the kingdom of light because there is the kingdom of darkness at we belong to the kingdom of light. Ito kasi parang sa book of Ezekiel. And then parang may ini-illustrate lang din na yung kung paano i-revive ng Panginoon. Di ba kasi heaven and earth shall pass away. So ibig sabihin, gugunawin ng Panginoon yung mundo. Pero yung kingdom of light na i-establish ng Panginoon, di ba, pagbaba sa second coming ng Panginoon, i-revive yung buong mundo. So mula doon sa parang madilim yung mundo, pagbaba ng ilaw mula sa kalangitan, ni-replenish yung buong mundo. At ayun yung finale, di ba? Nagkaroon ulit ng buhay. Di ba? Parang paradise na yung itsura ng buong mundo. So, picture lang yan. Pero imagine, gaano ka-glorious, di ba? Yung future kingdom ng Panginoon.
kapag siya na yung presidente ng buong mundo, di ba? Sa millennial reign of Christ, 1,000 years reigning of Christ, makita natin what it's like to have a perfect earth. Yan, and then, now, ito na sa face of Jesus Christ. Next slide po tayo. Ay, di pala, yung Jerusalem muna. So, di ba nga magkakaroon ng new heavens, merong new earth, at may new Jerusalem. Kung may present Jerusalem ngayon, ayan, yung pinapakita dyan na may bababa, New Jerusalem, is ibig sabihin, ayan talaga din yung sanctuary din ng Panginoon. And then, so ibig sabihin, talagang, yung sinasabi ko nga, bakit kailangan as Christians, kailangan natin lagi ipag-pray yung Israel. Because if you are concerned sa nangyayari ngayon sa Israel, hindi natin pwedeng sabing, I'm longing for the new Jerusalem, if yung present Jerusalem ay hindi natin nilalong. Gets ba natin? Ang point dito, hindi pwedeng Christian ka, pero wala kang pakialam sa lugar, sa bansa kung saan pinanganak si Jesus, kung saan namatay si Jesus, pinako siya, kung saan muli siyang nabuhay, kung saan nag-ascend siya. And imagine, sa Israel din siya, pag bumalik, di ba, dun din siya tatapak. Kaya ibig sabihin, all of us, di ba, must have that concern to pray for the peace of Jerusalem. Kasi ang talagang dahilan kung ba't gusto nilang i-destroy ang bansang Israel, para mawala yung ebidensya kung saan pinako si Jesus. Para mawala ng ebidensya na dun talaga, di ba, tumapak yung paa ng Messiah natin. And of course, ipagtatanggol talaga ng Panginoon yung bansa niya. But then all of these are spiritual warfare. But as a church, tayo ay sinabihan ng Panginoon, kung magkakaroon ng famine sa buong mundo for the coming years, ito ang sekreto, pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love them. My question is, do you love Israel? Do you love Jerusalem? At ang expression ng pagmamahal natin sa bansa ng Panginoon ay kung lagi natin itong pinapanalangin sa kapayapaan niya. Together with the mourning na naranasan ko last week, na meron kasing parang 10 elite ng mga Israel Defense Force habang lumalaban sila sa Gaza. Namatay yung 10 elite nila. And then, pagkasunod nun, yung Israel Defense Force, merong 3 hostage na mismong mga Israel soldiers ang nakapatay. Kasi akala nila terrorist. Pero parang nagre-reflect din ako sa bagay na yun na, ayun nga, parang as a church, di ba, na assure natin na hindi tayo yung nagbabangayan. Di ba? Don't let another wounded soldier die. Di ba? Sabi nga, mistaken identity. Di ba? Parang sa part nila, dapat nakarescue na sila ng tatlong Israelis. Pero ang nangyari, mismong sundalo ng IDF ang pumatay sa kapwa nila Israeli. Pero sabi nga, hindi nga tungkol sa blame to, di ba? Dahil dun sa mistaken identity. Pero parang iniisip ko lang, even sa church, di ba? Kung hindi natin nahayaan, di ba, na tayo yung ina-attack natin yung isa't isa, kundi what we should do is dapat, di ba, ang kalaban talaga ng mga Israelis, di ba, yung mga Philistines o yung mga Palestinians. Pero ang nangyari, parang sila yung nagka-confrontation. Kaya even sabi nga sa nangyaring attack sa kanila noong October 7, dahil yung merong mga nasa government, tas may mga lefties, laging nagpo-protesta sila, welga sila ng welga, ganyan. Pero ang nangyari, hindi nila alam na yung kalaban nila ay nasa labas. So, ganun din sa part natin, let us be reminded, di ba, as a church. I really encourage one another na bantayan natin yung nangyayari sa Israel dahil shortening of the days na talaga ngayon at magiging, ang tawag dito, prophecy update lagi sa atin yung nangyayari sa Israel para malaman natin yung pagbabalik ng Panginoon. Okay, so next po. Ayan, so here is, despite of, alam natin na ang glories of heaven, di ba? Pero hindi natin 100% na makakapture doon. Ang paliwanag sa langit is yung puno umiilaw, yung ibon umiilaw, yung dilalakaran na streets of gold umiilaw, yung mga bahay, yung mga mansyon umiilaw, every saint umiilaw, yung mga angels umiilaw, lahat nagliliwanag. Pero sa lahat ng yon sa kalangitan,
walang maikukumpara sa liwanag ng mukha ng Panginoon. And that's why in our prayer application, or what we say is the conclusion, ipag-pray natin, di ba? The Lord bless us and keep us. The Lord makes His face shine upon us, be gracious unto us. The Lord lift up His countenance unto us. Anong itsura nun? Yung si Lord as our Father, pag nilift up niya tayo, lift up your countenance, and but lift up, di ba? Kasi pag kinarga tayo ng Panginoon, tas yung liwanag ng mukha niya, sisinag sa atin. So, ganun yun, na hindi lang basta magsashine yung mukha niya sa atin, ililift up pa niya tayo, tapos yung liwanag, lift up your countenance unto us, and establish us in your peace. Di ba? So, ibig sabihin, ito yung parang imagine, bakit yung mga 24 elders sa throne room of God, nakaluhod sila, di ba? Na even yung mga angels doon, kino-cover nila yung eyes nila dahil sa sobrang liwanag ng Panginoon. Pero wala pa, di ba? Not even 1% of that understanding ang makakuha natin dahil alam natin sa talagang eternity, doon natin mararanasan yung liwanag ng mukha ng Panginoon. So, I really encourage one another to discover the Lord. Itong pure light na to, that He is a being of light. And that as we keep on praying, di ba, maranasan din na tayo din yung umiilaw na tayo. And just katulad din ni Jeremiah, sinabi niya na hindi ko ma-contain, di ba, yung salita ng Diyos na hindi siya ipangaral. Dahil kapag punong-puno ka na ng liwanag ng Panginoon, gusto mo talaga, di ba, na i-spread yung light ng Panginoon. So, may I ask, but, kasi hindi ko alam kung kinakanta niyo yung Jesus, It Is You. Pero siguro, on the other hand, yung may kinalaman na lang din sa light, yung